Hindi ko agad na tipi, nagpump, hindi ko agad na tipi ate. Yun na yan ah. Ayun kasi may ebak ako eh. Bale, strong after naman yan, aakyat pa rin yan. Wala namang gagawin yan kundi 4650. Minimum pupunta ang 4650. 4650, masyado ng kulerat yung ano eh, 40. Pwede itong ano eh, tipi ko agad yun sa may goal or i-hold ko lang muna. Sayang eh. Malaki pwedeng kitain yan eh. Ganda niya, wala yan. Common tatamaan yan. 4650. Kulelat yung 4640. 4650. Kung titignan natin dito, ang forecast, 47. Pagdating naman dito, 25%, 4654. Sa WMA, 47. EMA, 48. Sa MA5, magiging 4680. MA7, 4684. MA20, 47. 51 naman. Sa ano, sa 5,100 naman sa may 52 weeks. Okay, ano pinaka-highest natin? 38. So, halos 39 na nga yun. Pwede ko na itipi kung tutusin talaga to eh. Pero maganda i-hold pa rin kasi strong uptrend eh. Ano na, kung tutusin, tinamaan na yung 40 kasi 38. 46, 38, 99 eh. So, that's considered 40. Wala na next movement dyan, kundi minimum 50. Minimum 50 yan. 46.50. So, ating tinamaan. 48, 38.99. Yan tinamaan. Uptrend yun eh. Sapol yung Alex 11 top 10 golden protocol. Tapos mga naglalaro pa sa positive yung MACD. Makikita naman natin oh. MACD dito, green lahat yan. Kaya green lahat yung nakalagay dito sa accelerator. Dito may red kuno pero mas common green. Kaya patuloy. Bukod sa panay up formation din natamaan sa pulya. Lilipat pa yan minimum sa 46.50. Pero kung tutusin, pwede ano eh. TP muna, tapos sabit uli ng bangko. Okay, pause muna natin. Kapag biglang nag-spike uli yan, ititipi ko muna yung 5 lot, yung mga matataas na position. Punta yung XRP, hinihintay kong mag-pump yan. Tagal ang XRP. Panalo na kung tutusin kanina yan, maaga-aga ng around 35 o almost 40. Tapos bumagsak na naman yung presyo. Pero okay lang. Tagal mag-pump ng ano.
Wala na, common na yung 46.50 dyan eh. So, extra $10 ang pwede kitain mula sa 46.40 sa 46.50 times times 5, $50 yun. Pero, ano ko eh, nasa 9.30 lot. So, $10 times 9, 90. Extra $90 sana, di ba? Pwedeng ganun. Tipi ko muna to. Sabit ako ng bago. Para sure bet yung mga ano. Sayang, dahil sinarado ko na kanina, 84 eh. Wala. Medyo bumagsak. So, tumama na ng saktong 40, 40-12. Okay, ito yung 40-12. Lagay natin sa 40-12 to. Wala na yan. Kung nag-40, 43, 45, walang pupuntahan kundi 50 mismo. Sana napaka-ikli pa ng oras, maaga pa, lilipad pa ng gusto yan on or before 12 o'clock or on or before 11 o'clock, mga ganon. Ang ganda oh. Yung gold lang kung nagpapalago ng kapital ko. Gold lang kumikita malaki, yung XRP, tagal pa eh. Tagal pa kumita ng XRP. Okay. Ang tagal naman makaalis ng 41. Ng 40. Maging common lang yung 40 na next movement, 43, 45, edi lalo na 50. Medyo konting taas pa, tangin natitipi ko na nga yung malalaking lot size. Taas, sabit na ako ng bago. Bago pa bumagsak yung kita. Pwedeng tipi na muna, tapos sabit ng bago. Okay. Sayang 87 na kanina. Puta, 70 na lang to. Nakawala yung 27. Okay, tingnan natin. Kung 40 na, given na yung 43 to 45 dyan. Lalo na common tatamaan nga 50, 46.50. So, pag nag 45 yan, extra $5 mula sa may 40, 46.40, $5 times 9. O, di, ang laki ng kita nun. Di, lalo na pag nag 46.50 yan, $10 difference mula sa 40. $10 times 9 o 90 plus itong halos 90 rin nakita. Doon pa lang $200 ha, doon pa lang ha. Doon pa lang sa paano pa yun dito? Extra $40 malamang. Hindi, mga 20 siguro. Ang ganda. Diyan pa lang sa pwedeng kumita ng $300 pataas. Basta't ma-hold ko lang man lang sana yan all the way sa 46.50. Lumipad ng 46.50 hanggang na yan. Pero makikita natin, TP natin, 4,700 yung target. Sayang nga, dapat sabi ko, i-sniping ko na ng 10 para Kung ginawa ko talagang 10 to kanina, di dalawang 87 sana kita kanina. So, that's like 160 o 170 sana. 174. Pero tingnan natin. Wala ka na kita, hindi pa natin tinipi. Parang tanga, di ba? Ganda na nakita kanina eh. 87 dito. Tapos nalugmok pa. Paano ba temporary? 86 plus 14.9 di 100 135 40, 50. Halos 150 plus ang kita kanina. Kung binenta ko ng paloko dito kung saan 86 na yung preso.
I mean yung temporary gain, which is sa ano yun, sa 46.40. Don't tell mo, babagsak ka pa ng below 30. Tatamaan yung stop loss natin. Tatamaan yung stop loss, 124 eh. 624 natin stop loss eh. Ba't ganun? Very late mag-display. Okay. Naka-ano pala ako. Naka-screenshot pala ako, kaya very late yung display. Okay. Ang XRP natin, nagne-negative pa. Imbis na sana positive yan. Negative pa. Loko to ah. Tingnan ko nga dito sa tablet ko ano yung tsura ng XRP. Puta, nag-reversal. Reversal yung XRP. Sumabay siya sa pag-reversal ng GBP. Puta oh. Nayari pa. Dapat tinipi ko na eh. Tas ang laking wink neto, pero yung rejection na agad dyan. Tayo dyan oh. Diba, malayo pa naman 24 para tamahan stop loss. Tutusin na to, pwedeng tanggalin ko yung mga stop loss na ito. Eto, malapit na to. Yung 5 na talaga magandang alagaan yan eh. Talaga tinipi ko muna, sayang 150 sana na secure dun. Sinarado ko na lahat para wala akong ipit na XRP. Yari pa, post natin. Margin call pa.
Ina na margin call tayo. Tanga buti na lang may pinang-deposit ako. Nag-deposit lang 160. Na-recover ko yung 206 na talo. Naging 75 na lang. Hanggang naging $4 na lang. Oh, talo. Ligo dito. Pero matapos ko mag-deposit, oh, puta, panay-panalo na. Ha? Close all position, pati yung XRP ko na maalat, nasarado na. Pero sayang talaga to eh. Sana hindi ko nasarado itong ano, itong mga XRP ko eh. Okay yan eh. Pero okay lang, dito tayo. Kung tutusin, ayoko na nga tumira ng XRP eh. Gusto ko mag-focus lang ako sa ano, sa gold, since ito yung hot na i-trade ngayon. Kaya wala na akong ibang hawak na malaki sa XRP kundi 0.20 na lang. Tapos wala na, kalimutan ko na. Set and forget na lang yun. Kung ano man nilagay kong TP tsaka stop loss. So tayo dyan, no? Sana talaga nilabas ko na agad. 30 na lang temporary loss ko dito. Pipinchok pa, okay na eh. Up formation lahat yan kahit sa 1 hour. 4 hour, medyo ano na, peak na. Pero by day na transaction, peak na rin kung tutusin. Tayo dyan, no, nayari pa tayo. Ipit na naman. Okay na, makwet na dito. Mag 27 na, nayari pa. Buta pag nag below 20 yan, dyan tayo mayayari. Huwag siya mag-below 20. Pag nag-below 20, balik uli sa 4,600 yun. Okay, tignan natin mga kabawi tayo. Paano? Pasunog na naman ako. Talo na naman ng ano, 131. Tignan natin. This time, tuluyan na ako manalo na talaga. Lalo na meron tayong 7 lot dito. Puta, dapat minimum kitain ko dito 200, 300. Dapat mga ganun kitaan ko dyan. So, ganyan very risky na taya. At least dapat 200, 300 minimum kung kita dyan. Lagyan natin stop loss natin dito sa 5 lot. So, pinaka-risky kung tayo yung 7 lot. Pero, ang laki ng chance na mananalo yung 7 lot na yan. Minimum 50 to 100. Pero all in all, dapat manalo ako at least minimum 300. Lahat-lahat ng position. Pero tutusin ko nag-gain na to ng barya lang kanina. Pwede tinanggal ko na lang eh. Kasi since maganda naman na ibang position ko. Okay, tinipi ko kasi halos $80 na lahat yon. $80, sasubtract dito, di mga $50 na lang kinakalang ko i-recover kung sakali, di ba? Puta, 2 beses na itong pagkakamali na nagpasunog ako. Kung di ko sana pinasunog to, kanina, maaga ko napasunog, kung di ko sana pinasunog yan, talo ko lang $4. Tapos, i-add natin itong temporary gain na umaabot ng 80, nakasayang. Nayari sana yung ganun, ganda na sana yung kita. Tangina, 2 sunog inaabot eh. Kasi inaano ko, baka ma-margin ko, margin ko, tas matuluyan sa liquidation, kaya pinasunog ko na ng diretso. At saka, base sa kakayang kapasidad ko, kaya ko naman siya ma-recover. Parang ito, yung unang pasunog, yan o, unang ano, na margin call ako, tas nag-deposit ako, tas yun, naka-recover siya. So, $4 na natalo ko. Tas ito na naman, na puta, nangyari na naman ako doon. Ang ganda na sana eh. Kasi ma-margin call na naman. So, pinasunog ko na ng tuluyan. Sabi ko, bawi na lang sa next trade. At eto na nga, naging maganda yung next trade. Sana nga lang, wag na siya mapipinjong dahil maganda na record na itong tutusin. Ito na yung record niya, no? Hindi para, ano, 75% na. Yung una, almost 100% na bounce play. Almost 100%. Tapos, binawi niya. Balik ulit sa 75 appreciation. At nag-bounce na ulit sa 75% appreciation. So, less than 25% o around 25% na lang yung loss. At ang laki ng chances, itatry niya ko sa akin ito. Itatest niya, which is 4640 is heading for 4650. So far so good. Okay naman siya sa ngayon. Ayan, almost $100.
Nga lang, kahit sarado natin yan, talo pa rin tayo ng 30 which is mas less risky na. O ano, basta maganda to. Pwedeng TP lang ako ng TP, tapos pwedeng iwan ko tong 7 lot lang na to. Pero hindi, ano kasi yan given na babalik ng 4630 papuntang 4650 minimum. Pero kung tutusin, pinaka the best talaga dapat TP lang ng TP. Ito kasi pwedeng tama 47 4634, 4665, 4697 hanggang 47 lang maximum. Kaya makita natin lahat ng taya ko dyan, laging nakakasalang sa 4700. Yun nga lang yung interest dito, hindi ko pa pala nalalagyan ng 4700. Para just in case nag-skyrocket, di sa pool silang lahat. Just in case nag-skyrocket. Yan, lagay natin yun. Just in case. Okay, so far so good. Okay, bawi na ako kung tutusin dyan. Panalo pa. Basta mag-skyrocket na ng tuluyan sa bawi na ako. Panalo pa ako ng barya lang. So, 130 yung talo ko, di ba? So, bawi ako. Nanalo pa ako dyan panagkataon. Lagay natin dito. Tutusin, pwede ko i-TP na agad dyan. O itaas ko yung stop loss nito. Gawin natin ng 4620. 4620 para just in case bigla ang 4620, pwede nga 4625 eh. Just in case lang 4625. Just in case 4625. Okay, malalagpasan ko na yung loss ko. Yan, panalo pa ako ng $50 dyan kung sakaling isasarado ko agad lahat. So, itataas natin ang itataas ito. Malamang 4630 na ilalagay ko dito. Kanagatan. 4630 or pwede itipi ko muna itong 5 lot na to o yung 7. Itong 7 lot, 4630. Parehas yan, 5 lot tsaka 7 lot. Lalagay natin ng 4630 ko sakali. Kaso pwede pa mag-reverse lang, so hindi pa agad natin ilalagay. So pinaka highest na tinamaan ngayon ay 4636. Okay, tatamaan niya na yung pinaka highest, mga $4 na lang. Pagbasag noon, puta, tuluyan, pwede mag-skyrocket yan sa 4650. Tutusin, pwede kong stipin na muna itong mga malalaki na to, tapos hold ko na lang yung mga maliliit. Pero pinaka the best yan, i-hold yung 5 lot kung tutusin malaki kikitaan ng 5 lot. Ang tagal 40 40 hanggang 50 na yan So lagay natin ito sa 30 just in case lang. Kaso kasi baka mag-reverse lagay natin 30. Ilagay na rin natin ito ng 30 just in case lang. Bago siya pumalya, lagay na rin natin ito sa 19 lang ako dito, pero hindi, lagay na rin natin sa 46 sige, 4630 na rin just in case lang. Tingin lang yung hype yan natin. Post natin sa ating masterclass. Yung masterclass natin dyan. Ako, medyo bumagsak pa ng konti Huwag kang pupunta ng 30. Doon na tayo sa 40 pataas 45 pataas na yan. Pero see the way, tamaman yung 30, sure bet na meron na akong secured na kita doon kung sakali. Pero pag tumaas pa ng 40 patasan, itataas naman natin yung stop loss neto ng 35. Tataas natin yung presyo ng 46.35 kung sakali. Tataas natin yan pag naging 40 pataas na yan. Pag naging 40, 42, 43, 40 something, gagawin natin 35 yung stop loss. Pag halos 50 na, lalagyan na natin ng 40 or 45. Nako, wag mo tatama yung stop loss. Dapat talaga tinake profits ko na lang kanina. Yung business stop loss. Kaso baka tama yung stop loss, tanggalin natin stop loss.
Sayang eh. Pwedeng i-ano ko na lang, manually na lang dito sa cellphone ko sakali. Take profits, all position. Kung sakali gagawin ko ganyan. Tutusin, bawi na ako eh. Bawi na ako, panalo pa nga ako. Tutusin kanina, 200 plus na yan eh. 130 lang yung talo ko eh. Ina niya, wag lang bumagsak ulo ng around 20 to. Yari tayo dyan. Pag bumalik ng around 20, ano, kung nilagay natin stop loss, sayang. Sayang ano. Kaso, dumet na yung kita natin. Wag lang niya mapipinjok ng tuluyan. Wag lang siya mapipinjok ng tuluyan. Kaya mo tutusin para safe ako. Pwede kong take profits muna yan. Tapos, sampa uli ng bago. Ang ganda sana, kung tinipi ko kanina, 200 mahigit. 200 mahigit, panalo na ako ng ano nun. Sa 200 mahigit, panalo na ako ng, ano nun, ng 70. Ay, tinamaan yung ano ko, yung tagti-3 lot. Nagtipin na, tinamaan yung 3 lot, oh. Ayan, oh, nakalumutan ko, $30, kaya naging 100 na lang, eh. Tinamaan yung 3 lot, hindi ko nakita. Pero di bale, at least panalo yung 3 lot na yun. Sayang, palpak. Kaya ako nagulat ako, bakit gano'n, 100 na lang. So, 100 na lang kinakailangan ma-recover, which is, alam mo, kanina pa tayo panalo sa gano'n. Sayang, 200 kanina yan. So, ngayon, sumatotal, temporary gain 100 plus na-secure natin 30 o di 130 ko na kung tutusin yun dyan. So, pag naging 200 uli ito, 200 pa tayo, di 100 mahigit yung kita ko. Kung alam mo naging 200 uli ito. O kaya, pag nag 150 to, panalo ko ng 50 lang. Pag naging 200, panalo 200. Basta, pag lumagpas ng 100 ito, panalo, katulad yan, 45, panalo akong 45 dyan. Yeah. Pwedeng ganyan, no? Pwedeng i-ano natin yan eh. Pwedeng i-snipe natin yan eh. Okay, hold lang natin talaga eh. Hanggang 45. So, kung nilagay natin 30, oh, yari sana tayo. Nakalimutan ko yung 3 lot. Ang ganda sana. Na-hold natin 3 lot. Nabenta natin, tinamaan yung 3 lot sa sa 46.30 versus 36 na naman ngayon. Sayang 6, kumbaga parang $6 times 3. Sayang yun, $18 sana ang nakawala yung extra $18 sa 36. Kaso yun yung pinakas kanina, 36 46, 36. Pero puta, mas malaki kita ng 3 lot na yun pag nag 46.40 lang na 46.50. Pero see the way, winner na tayo dito. Kung isasarado ko lahat to, panalo ko around 60. Pero kanina 200 something yan, panalo lang ako ng doon, mga 70. Versus ngayon, panalo ko ng 70. Parang parehas lang ko tutuin. Kasi 200 kanina yan, habang loss ko, na kinakailangan recover, 130. Edi 70 lang kita ko. Edi parang ito lang din yun. Pero sayang nabenta yung Hindi sana nabenta. Puta, yung XRP na inaasahan ko, nalugmak pa ng tuluyan puta. Nakaalis lang ako, makatipi lang ako ng maganda-ganda dito, puta. Ko dyan. Babanat ako ng husto dyan. Puta, ang laki pala ng kita kanina, 236. So, panalo ko lang daw around 100. Kung 236 pa total gain kanina kung nag-TP ako. Kung nag-TP ako, o naka-TP ako kanina, ito yan, 236. 130 yung loss natin. O di 100 lang kita ko dyan. Versus ngayon, temporary gain ko, 182 o 80 plus. 80 ang kita natin dyan. Kasi yung 100 dyan, yun nga, yung marirecover na loss. So, common na kasi tatamaan talaga nito, 40 pataas. 40, 50, 50 pala. Hindi 40, 50. Sayang
Niisip ko parang gusto ko na yata itipid to pero hindi maaga pa pwede kasi mag 40 yan pataas ito na pinaka highest 37 or 38 na nga yata to. Dapat maganda to, TP na lang kasi baka malintikan pa 100 pa naman yung kinakailangan kong i-recover pa. Pag sinarado ko to kahit pa paano, may kita pa ako kahit barya. Kanina maganda-ganda yung sarado kasi 200 na yun. So 100 kita ako nun. Yung nag 37 o nag 30. Given na kasi magiging 40 pataas yung presyo niyan. Lalo na panay up formation lahat yan. Up formations, crossover. Ito, crossover. So, lilipad pa yan. Unang-una, bubuka at kakain pa ng oras yan. On or before alas 12 o alauna. Saka lang yan malulugmok. Sa at least minimum kakain to ng 1 oras to 2 oras bago siya malugmok. Yung tutusin, pwede na tayo mag-TP. TP tayo, tapos bili tayo ng bago. Pwedeng ganun Bagong 3 lot o kaya bagong 5 lot. Prepare ko na ngayon 3 lot dito para just in case. Pag nag-TP tayo, sabay TP, sabay sampa ng bago. So, basta anything na lagpas sa 100 dito, profits ko. Guys nyo. Kasi 130 lang kinakailangan ko ma-recover na sunog. 100 na lang ngayon dyan. Kasi panalo nga ng 30 dito. Tinamaan yung stop loss. Ang ganda sa extra 7. $21 pa sana pwedeng kitain nito. Inang yan. Na tinamaan yung stop loss. TP. Hindi ko nakita. Pero at least tinamaan TP. Wag lang tinamaan yung stop loss. Di ba? Hindi, stop loss pala tinamaan nun. Nag-take profit siya mag-isa. At least, tinamaan yung stop loss ng gano'n, ng talo. Hindi siya tinamaan ng, tinamaan siya ng panalo, hindi siya tinamaan ng talo. Yun ang importante doon. Nainip na ako, parang gusto ko na itipi talaga. Pipindutin ko na lang dito, close all position, o kaya close profitable position. Ang tagal tagal pang mag more than 40. Puta, mag 43 lang yan. 45. Puta, laki kitain nito. Kasi ilan lot size meron ako? 13. Halos 15 lot. Halos 15 lot yung hawak ko. Kaya dapat talaga sa mga gitong klaseng 15 lot or something. Minimum talaga kitain mo dyan at least 200. So, anything na lagpas sa may 100 dito ay aking profits. Katulad niya, 90, 80. Ang tagal naman, di pa mabasag bagas yan 38 lalo na yung 40. Ganda-ganda ng record ascending lahat, up formation pa. Pipinjok pa okay na Huy, tingin naman ka, 40 mo mamahigit. 40 mo mahigit, na. So, 100, araw basta ma-average yung gain natin ng 100. Tagal mag 40 pataas ang puta yan, 38 to wala pa, hindi pa mawasak-wasak yung 30. Yan, 39. Okay, 39. 43, 45 mga ganun. Ako ng puta Pag ako nabuisit 43, 45 mo na. Ako ng puta yan. 40 na kututusin. Yan. Sasabi ko. Mga 300 pataas ang kikitain natin dito pag nagkataon. 300 to 500 pag nagkataon kasi 45 all the way sa 50. So lalagay natin ito 46.35. Okay, 46.30. 46.30 natin stop loss. 46.35 natin just in case. 46.35 just in case biglang just in case biglang nag-dump. Okay, yan. Sure bet tayo dyan. For the win yan. For the win, just in case bumagsak. Pero anytime, pwede kong palitan din yan. Gagawin natin ng 46.40. Anytime, 46.40. Anytime, papalitan natin yan. Lalo pag nag-45, 47, 48, blah, blah, blah.
ano natin trailing stop ang gagawin natin. Trailing stop. Okay, 43 or 44 natin namaan. Trailing stop natin yan. Gawin natin 42. Okay. Gawin natin 44 na. So gawin natin siguro 45 to. Magpi-50 na mahigit yan Magpi-50 na mahigit yan. Okay. Magpi-50 na mahigit. Okay. Tipin na lang kaya natin sa halos 300 yun. Magbago na lang tayo. Woo! Tingin niya. Okay. Panalo pa tayo ng 200. Yeah. Habang nakawala na tayo. Good. Okay. Kaso ang dami ko sana pwedeng ipanalo kanina. Ayip. Pumalpak kung hinintay yung konti talaga, 50 Ayip yan. Tapos dapat ginawa kong 5 lot to. Lilipad pa to. Ginawa kong 5 lot sana to. Sayang. Tagina ko ka. Dapat nilagay ko at least 50 man lang 51 tinarget ko na lahat 51. Magkano natin nabenta? Nabenta lang natin ng 46. Tingin yan. Sabihin na lang natin sa 49 natin nabenta. Imbis sa 51 o imbis sa 50. Sa 49. Kung 46 ito, di panalo sana tayo extra 3 lot. 3 lot times 12, 13. Puta, $3 times 13. Nalaki sana kita. 3 times 13. May extra $30. Pwede na rin yun. So, 200 may kitang kinita natin. Hindi, halos 300 dun. Halos 300, pero dito, kinaltasan sa ng 100 na loss. Hey! Kinaltasan sa ng 100 na loss. Kaya ganyan. Yung ingay. Yung may pusa Pusang galang, ingay. Ang dami kong palpak dito. Ang daming palpak na Una, panalo na sana ako ng 160 kaninang umaga. Tang-inay yan, biglang nag-dump. Na margin call ako, pasunog. Tapos nag-deposit ng 160. Tapos na-recover ko lahat yung pasunog niyan. Tapos ito na naman, halos margin call, pinasunog ko to. Tapos na-recover ko rin yan. Kasi 126 lang yung pasunog niyan versus dito pa. Wala na, bawi na ako. Plus ito pa, mga panalo na yan. Dito pa lang bawi na itong mga pasunog na to dito pa lang, tutusin All the rest, panalo. Nilet ko na yung XRP. Ang tagal manalo yung XRP. Kaya lang natin. So, pag bumagsak ito, titirahan ko na naman ito. So, ngayon, makikita ngayon natin, ito yung threshold kanina, 0% and 100%. So, lumagpas na siya. So, hindi pa common ito na movement. Ang common, ito pa rin. Pero is either way, lalagyan natin yan dyan. Pag nag-depreciate yan, common depreciation sa 75, which is 25% depreciation. So, that's around 46.40. Pero usually, ina-aim yan 50%. So, mga 46.30, 46.20. So, pwede tayong mag-abang doon, buy limit. Pwede tayong mag-abang buy limit o pwedeng mangolekta ka ng paunti-unti or Pero ang ganda sana, $12 sana something kanina. Tinik profits ko na. Pero is either way, kahit pa paano, boundary tayong konti. Okay, tapos yung deposit kong 160, kukunin ko yan mamaya, sakali. Kunin ko, pero hayaan muna natin yung capital natin dyan, okay. Makikita natin 600 plus ang sumatotal na buying power, 640 na yan, kaysa kanina, less than 300. Tapos, yun nga, 600 something na yan, 660 na yung yung kabang total tapos magkano lang tayo ako 3 lahat na nakakahalaga ng less than $30. Okay, puta, kahit di ko tingnan niya magbebenta yan mag-isa So gagawin natin 4700 tapos 4570 o 4580. You see the way, puta, imbis na matalo yan, mananalo pa yan. Okay, pause muna natin.